po mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat at narito naman po ako at muling magbabalik at magbabahagi ng mga panibagong mensahe. Yan, at ang ating gagamitin ngayon na card ay ang Oracle card mga kapatid. Ito. At kagahapon di po ako nakapagbahagi ng mensahe gawa nung may pumunta po ako dun sa bahay namin, dun sa lugar ng aking mama at kapatid ko. Ayan, at ngayon ay naisipan ko na magtarot para maibabahagi ng mga panibagong mensahe sa inyo, para may update kung ano ang mga mensahe na ibababa ng mga baraha. Ayan. At kukuha na lang tayo dito mga kapatid ng 13 baraha para ano ko yung mga mensahe sa inyo. Yan. At pipili na lang tayo mga kapatid dahil mahirap po dito pipili na lang tayo para madali nating maano yung mga mensahe. Yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu, 11, 12, 13, gawin natin 15 mga kapatid. 14, 15. Yan, ginawa na natin 15 para maganda ang ating reading ngayon. Yan. Ang unang-una po na aking sa inyo babahagi ay ang third eye. Yan. Isa dito sa mga makakapanood nito, yan, ay sa aking video na ito ay magkakaroon ng pag-active ng kanilang third eye. Ano nga ba ang third eye? Ang third eye po ay may 5 klaseng senses yan. May 5 klaseng third eye. Merong sa pakiramdam, sa pandinig, sa pangamoy, sa panlasa, at sa nakakakita ka ng mga nilalang na hindi nakikita ng ibang tao. Yan po ay 5 klaseng ang senses yan. Pag kunyari nakakarinig ka ng mga hindi naririnig ng ibang tao, yan po ay bukas na rin ang third eye mo. Yan, isa dito sa mga makakapanood nito ay magiging active ang kanilang third eye. Yan. At kung kayo po ay magkakaroon o magiging active ang third eye ninyo, yan, alagaan ninyo at gamitin ninyo sa tama, dahil yan po ay gifted po ang mga taong nagkakaroon ng third eye. Tulad ng mga propeta dati, yung mga sinaunang tao dati, tulad ng mga propeta, si Moises, si Abraham, yan, mga ganyan, si Isaac at si Jacob. Yan po ay mga propeta po yan. Sila po ay mayroong mga third eye. Sila po ang nakikipag-usap sa ating Panginoon. Yan po ang may mga third eye yan, mga yan. Yan po ang mga tunay na propeta. Marami na ngayong naglipana na mga tinatawag na mga bulaang propeta. Yan po. Meron po dito na magkakaroon o mag-a-active ang kanilang third eye. Ayan. At kung sakaling kayo ay nagkaroon ng third eye, gamitin po ninyo sa tama mga kapatid. Kasi po ang marami po kasing pagbukas po kasi ang third eye ng tao, marami po kasi pwedeng gawin pagbukas ang third eye mo.
lahat pwede mong silipin kung ano ang ginagawa ng isang tao, yung mga pinaplano nila, lahat alam mo yan kung ano, kung ang mga mangyayari, magaganap o magaganap pa lamang ay malalaman mo. Ayan, marami po, dahil po ako na may nagkaroon ako ng third eye awakening, ay napakarami pong mga hindi maipaliwanag na mga bagay-bagay sa mundo ng spiritual na aking tinatawag na nararanasan. Pagbukas po ang third eye ninyo, ay ako po mga kapatid ay takot po talaga ako lumabas, sa totoo lang mga kapatid, dahil po sa mga elemento na mga nakikita. Ayan, marami po talaga, dahil pagbukas kasi ang third eye mo at ikay lumabas, susundan ka ng mga yan mga kapatid, gagambalain ka ng mga yan. Hindi po basta-basta na pag sinasabi nilang pag ikaw may third eye ay napakaganda. Hindi po. Malaki po ang responsibilidad ng isang tao pag mayroon pong third eye. Pag ikaw po ay may third eye at nakakakita ka ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao, ay sinusundan ka po ng mga ligaw na kaluluwa, mga engkanto o kung ano man, sinusundan ka ng mga yan. At hindi pag hindi ka marunong mag-control niyan at wala kang depensa sa katawan mo, ay masisira ang utak mo diyan. Maraming tao na nagkaroon ng third eye na hindi nila na control, maraming iba diyan ay nababaliw. Yan po ang katotohanan diyan. Kaya po ang sabi nilang gusto nilang pabuksan ang third eye nila, may mga proseso po yun mga kapatid. Hindi po basta-basta ang pagbubukas ng isang third eye. Meron po tayong tinatawag na disiplina, at meron po tayong mga pagkain na bawal kainin kung gusto niyo mabuksan ang inyong third eye at gusto ninyong magkaroon ng kailangan po ninyo diyan meditation po. Yan po, hindi po sabihin na pag sinasabing pagbuksan ng third eye may magbubukas agad. Hindi po. Meron po mga nangyayari diyan na pag binuksan ang third eye agad, nagbumubukas po. Yan po talaga ay tinatawag na gifted po. Pero yung ibang tao naman kasi ay dumadaan sa proseso. Yan, may proseso pong tamang pagbubukas ng third eye. Yan. Itong third eye na ito ay mayroon ditong makakapanood na magiging active ang third eye. Yan. Ikaw kasi dito mga kapatid, sa makakapanood nito, ay ikaw dito ay nakikita kong hardworking. Ang tinatawag na hardworking, ikaw po ay ano ka sa trabaho mga kapatid, tinatawag na pag ikaw po ay nagtrabaho, talaga ikaw talagang puro trabaho ka, trabaho ang iniisip mo. Yan, ikaw dito ay masipag sa anumang uri ng trabaho, kung ano man, ikaw ay construction, ikaw ay seaman, pulis, sundalo, o navy man yan, o kayo ay gumagawa sa mga gobyerno, kayo dito mga kapatid ay hardworking kayo dito. Talagang masipag kayo sa inyong talagang ginagampanan ninyo ang inyong tungkulin. Ayan po, hardworking kayo. Dapat kung ano man ang inyong trabaho, yan, kung kayo man ay sa aking mga nabanggit kanina, kung ano man ang inyong trabaho na sa makakapanood nito, ay mahalin ninyo ang inyong trabaho, dahil ang trabaho na iyan ay ang Panginoon ang may takda niyan sa inyong trabaho, kung ano man ang posisyon o kung ano man ang meron kayo, dahil ang Panginoon ang sa inyo niyan, naglagay sa inyo diyan. At mahalin ninyo ang inyong trabaho, wag ninyo itong abusuhin at manlamang sa kapwa. Wag po ninyo itong gamitin sa mga personal interest o may sariling interest kayo para sa inyong pansarili, dahil po paaaring pag inabuso po ninyo ang inyong kung abusuhin pa ninyo ang inyong kapangyarihan o ang ipinagkaloob ng Panginoon sa inyo, ay maaari po itong bawiin sa inyo ng Panginoon at mawala. Maaring hindi na kayo makapagtrabaho, tanggalin kayo sa serbisyo, o kung ano man, mapatalsi kayo sa isang trabaho na ganyan. Ayan po mga kapatid, mahalin po ninyo ang inyong trabaho, dahil ang Panginoon po ang may takda sa inyo at naglagay sa inyo sa posisyon na ganyan. Kaya mahalin ninyo at pagkaingatan at ituring ninyo yang isang kayamanan. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Dahil po pag ang ating trabaho, yan,
Kung abusuhin man natin yan, gamitin natin sa masama, gamitin natin sa panlalamang, sa personal interest, pag yan ikaw ay napatunayan na ikaw ay nagkasala, babawiin yan at maaring hindi ka na hindi ka na muling makakapag trabaho sa iyong kinagisnan. Kaya be hardworking, mahalin ninyo. Yan. Sa mga kapanood nito, may mga masisipag dyan na nakikita kong ginagampanan ang kanilang tungkulin. Ayan. Itong aswang na ito, ayan. Itong aswang na ito ay isa ito sa mga, siguro may mga galit o inggit sa inyo itong aswang na itong ang aswang. Sabi daw ng iba, hindi daw totoo ang aswang. Base sa aking experience, aking nakikita, totoo po talagang aswang, mga kapatid. Totoo po ang aswang. Ang aswang po, pag nakakakita po ng manggagamot, ay kilas po iyan, mga kapatid. Hindi po yan nakakatagal sa isang manggagamot. Ang aswang po ay isang tao rin na nag-aanyong hayop din sa gabi, mga kapatid. Ang aswang din po ay hindi din po nakikihalubilo sa ibang tao yan. Yan ang katotohanan dyan. Marami po talaga sa aking experience po, marami po ako nakakakita, nakakasalamuha o nakakahalubilo na ganyan. Pero hindi po ako nagpapahalata na ganyan sila. Kasi po pag nalalaman nila na sila ay alam ng isang tao may third eye na sila ay aswang, gagantihan po kayo niyan. Totoo po ang aswang, mga kapatid. Totoo po. Yan. Napakarami po ng sinyalis kung paano malaman ng isang aswang. Ayan po. Maliban lang po, may ibang tao din po kasi, mga kapatid, ay hindi po nakikihalubilo sa ibang tao. Gawa din po na sila ay introvert. Ang introvert po, mga kapatid, ay hindi po basta-basta yan nakikihalubilo sa mga tao. Ayaw nilang parang nadidrain sila, mga kapatid, pag mayroong introvert. Pero malalaman mo talaga pag ang kaharap mo ay isang aswang, tulad ko. Marami akong experience o nakikita ng mga ganyan. Halos nakakasalubong ko pa yung iba, nakakasama ko, pero hindi po ako nagpapahalata sa kanila. Dahil po ay pag nalaman nila pag alam mo na ganyan ang kanilang sitwasyon o lahi nila, ay gagantihan ka ng mga yan. May 3 uri din naman na aswang, mga kapatid. 3 uri po ang aswang. Merong babait, merong nananakot, at merong masama. Ayan po ang katotohanan. Ang aswang naman po ay nagagamot po ang aswang kung bago pa lamang. Pero pag habang tumatagal pa na hindi magagamot ito, ay magiging aswang. Pag hindi po hiyang ang isang tao na nahawaan ng aswang, ay namamatay po ito. Namamayat hanggang sa tuluyang mamatay. Ayan po. Ito pong aswang na ito ay tinatawag na mayroong naiinggit sa inyo na mayroong lahing aswang, nainggit, nagagalit o kung ano man. Kaya mag-ingat kayo dito sa taong ito. Ayan. Itong blessing na ito ay abang-abangan ninyo, mga kapatid. Itong blessing na ito ay malapit na itong dumating sa inyo, o paparating pa lang, o meron nang dumating. Maaring 13 man pay o kung ano man sa ngayong buwan o sa susunod na buwan ay darating itong blessing na ito. Ayan, mga big sa money ito, mga kapatid. Mga malaking pera ito. Ayan. Kaya ingatan ninyo kung ano mga blessing na darating sa inyo, ay huwag ninyong kalimutan na magpasalamat sa ating Panginoon, dahil ang Panginoon din ang may takdang magbigay sa inyo ng blessing. Dahil kung kayo ay may magandang magandang puso, ay karapat dapat kayong ambunan ng biyaya ng Panginoon. Pero huwag ninyong kalimutang magpasalamat. Pagpasalamat pa rin kayo, mga kapatid. Itong blessing na ito ay abangan ninyo sa mga makakapanood nito. Yan. Meron dito sa inyo na isa na may kaya o mayaman. Yan, kayo dito ay yumaman kayo. Mayroon dito na yumaman dahil kayo ay hardworking dito. Marunong kayong magdala ng negosyo o kung anumang trabaho. Marunong kang parang tinatawag na family oriented. Ikaw dito ay umangat sa buhay dahil ikaw dito ay yumaman dahil sa iyong pagiging hardworking. Ayan, kaya itong sa pagyaman mo nito, ikaw ay yayaman, merong naiinggit sa inyo na isang may lahing aswang. Ayan po. Yan.
Itong tinatawag na tapat siya sa iyo. Ito may mga iilang tao sa inyo na tapat at loyal sa inyo, lalong-lalo na sa meron tao dito na mga kaibigan ninyo, kapamilya, kamag-anak o mga taong nakakahalubilo ninyo. Meron mga iilan dito na tapat sa talaga sa inyo mga kapatid. Parang loyal. Yan. Tubig. Itong tubig na ito ay isa sa makakatulong sa inyo dito mga kapatid ay ang tubig. Tubig talaga. Tubig po ang bumubuhay sa atin. Ayan po, pag kayo po ay nadidehydrate, yan, may iba dito na nakikita ko ay nadidehydrate sila. Uminom po kayo ng maraming tubig upang mapawi po ang uhaw sa inyong kalamnan at sa inyong lalamunan po ay uminom po kayo ng tubig para hindi po kayo ma-dehydrate at sumama ang inyong pakiramdam. Dahil ang tubig po, kahit wala po tayong kain o puro tubig lang iinumin natin, ay maiibsan po ang ating karamdaman, kung ano man. Dahil ang tubig po ang pinaka-importante sa ating katawan. Yan, tubig po. Yan po ang anuhin ninyo. Huwag pong kalimutang uminom ng tubig. Yan, single mom. Itong single mom na ito, sa makakapanood nito, ay merong nagkakagusto sa inyo. Merong nagkakagusto sa inyo na single mom. Single mom ito na dahil nagustuhan ka ng single mom na ito dahil ikaw po ay hardworking at meron po kayong mga naipundar o ikaw ay mayaman dito. Nagustuhan ka ng single mom na ito, pero itong single mom na ito ay mabait. Itong single mom na makikilala ninyo, mabait ito. Makikilala pa lang ninyo o nakilala na ninyo o makikilala pa lamang itong single mom na ito. Nagustuhan ka nito dahil ikaw ay masipag sa trabaho, talagang hardworking ka talaga. Ito, mag-ingat ka dito sa kandila. Ang kandila na ito mga kapatid, baka ikaw dito ay riritualan gamit ang kandila. Marami kasing ritual gamit ang kandila. Nakadepende po kung anong kulay ang kandila na isisindi sa iyo. Yan, itong kandila na ito ay meron akong nakikita na nagsisindi sila ng kandila para maudlot ang pagyaman mo mga kapatid, dahil ayaw nitong mga tao nakikita nila na ikaw ay umaasenso, dahil ikaw po talaga ay talagang masipag ka talaga sa trabaho. Kaya meron ditong sa kandila ipapadaan itong ritual na ito. Yan. Dalawa po kasi ang ritual mga kapatid. Dalawang uri ang ritual mga kapatid. May mabuti at masama. Nakadepende po yan kung ano po ang intensyon ng taong gaganap nito. Yan. Kasi ako nagre-ritual din ako. Ang intensyon ko ay sa ikabubuti, hindi po ako nagagawa ng mga ritual na mga masasama. Yan. Ang pinaka ginagawa kong ritual ay nagpapabalik po ako ng mga naghihiwalay ng asawa o magpartner. At bago po ako magsasagawa ng ritual na yan ay tinatanong ko muna o sinasaliksik ko muna kung ano ba talaga ang kanilang ang dahilan ba't sila nagkahiwalay. Hindi din po ako basta-basta nagre-ritual kung ang isa po sa kanila ay may kasalanan. Ayun po mga kapatid. Yan, tatalakayin natin kung paano mag-ritual sa susunod. Kung ano ang pamamaraan pagre-ritual ko. Itong love na ito mga kapatid, dapat ninyong mahalin ang inyong sarili. Yan, bigyan din niyo ng time ang inyong sarili, wag puro trabaho. Mahalin din niyo ang inyong sarili, o maggala ka, libre mo ang iyong sarili, pumunta ka kung saan-saan, mag-travel ka. Yan, dahil ang ating sarili lang po ang ating puhunan. Pag nagkasakit po tayo ay mahirap na po maibalik ang ating kaya mahalin po natin ang ating sarili dahil isa lang po ang ating buhay. Yan po ang katotohanan. Yan. Itong faith o kapalaran mo, yan, ay matutupad ito. Yan. Matutupad ito. Ang gusto kasi nitong tao may inggit o galit sa iyo, idadaan ka sa kandila na maudlot ang iyong pagyaman. Yan. Pero hindi sila magtatagumpay dito. Talagang sa iyo ang kapalaran mga kapatid. Talagang aasenso ka dito. Yan.
kayo ang magkakatuluyan dito ng single mom na ito na makikilala mo. Ay itong single mom na makikilala mo dito mga kapatid ay mabait ito. Yan. Hindi naman po pwedeng ang single mom po, pwede naman po nating, may mga tao kasi na dumaan sa ating buhay para makilala ang isang mga tao na yan. May mga tao nakikilala natin para maging aral, may mga tao nakikilala natin ang isang tao para magturo sa atin ng isang aral sa ating buhay. Yan. Ang single mom na ito, yan, kayo ay magkakatuluyan nito mga kapatid. Ikaw na makakapanood nito, makaka-resonate nito, na isang lalaki na hardworking, na umangat sa buhay, may single mom na magkakagusto sa iyo, nasa sa iyo na 'yon kung tatanggapin mo siya o papapasukin mo siya sa iyong buhay. Ayan po mga kapatid. At kung papapasukin mo siya, hindi naman masama na magmahal ka ng single mom, nasa sa iyo 'yon mga kapatid. Kung kayo ay magkakatuluyan, kung kayo ay magkamabutihan itong single mom na ito, kayo ay magkakatuluyan. Yan. Yan po mga kapatid. Ikaw din kasi dito mga kapatid, sa mga dito, sa mga nakakapanood nito ay naniniwala po sa ating Panginoon o divine o sa mga banal na mga espiritu, sa mga spiritual. Ikaw ay naniniwala dito. Kaya kahit anong ritual man sa kandila nito, hindi ka tatablan dito mga kapatid, dahil ikaw po ay may nakikita ko dito na nagsisimba o kahit papano ay nakikinig sa mga salita ng Diyos. Yan po ay hindi po tatalab ito, dahil ikaw po ay divinely protected na mga banal na mga espiritu. Yan, sa larangan ng spiritual. Hindi ka po basta-basta matatablan dito mga kapatid. Yan. Itong Aries. Ang Aries sign na ito ay isa sa mga manunood na nagtagumpay na dito sa buhay. Itong Aries na ito. Yan. Itong Aries. At itong God's plan. Itong plano ni Lord sa inyo, yan, plano talaga ng ating Panginoon na ikaw ay ang pagiging hardworking ay dapat ka talagang mayaman, yumaman dahil sa iyong pagtatrabaho ng mabuti. Yan po ay plano ng ating Panginoon. Ayan. Ang masasabi ko lang, kung tatanggapin mo itong single mom na ito, kayo po ay magkakatuluyan. Ayan. Dahil kahit anong hila, kahit anong pigil ng taong may mga galit sa inyo, inggit, o may mga taong galit o inggit sa inyo, ay talagang hindi po talaga tatalab yung pamamaraan nila sa pamamagitan ng kandila, dahil nasa sayo ang kapalaran, sumang-ayon sa iyo ang kapalaran o ang universe sa inyo. Kaya i-claim mo na lahat yan mga kapatid, dahil yan ay plano ng ating Panginoon. Ayan po mga kapatid, at hanggang dito na lang. Naway magustuhan ninyo ang aking mensahe ngayong araw na ito, at hanggang dito na lang po, at God bless us all. Ingat po tayo palagi.